Maraming pangyayari sa ating mundo ang tila ba hindi pa rin marisolba at napakahirap ang masagot. Dahil sa puntong ito ay marami din tayong mga pagdududa, pagtataka na baka ito ay gawa-gawa lamang. Ngunit sa kabila nito ay meron din namang mga kaso na sobrang napaka-misteryoso. Kaya sa video ito ay inisa-isa ko ang mga pangyayari at mga misteryosong bagay dito sa Pilipinas. Kaya kung interesado ka, tara at simulan na natin. Number 10. UFO Site sa Las Piñas, September 3, 2000. Nang makuhanan nito ni Israel ang isang bagay na umiilaw na tila ba ito ay sumasayaw-sayaw sa kalangitan habang siya ay nasa kanyang bahay sa isang subdivision sa Las Piñas. Makikita sa videong ito ang pagkagulat nila patungkol sa tatlong bagay na lumiliwanag sa kalangitan na tila ba ito ay umiikot at lumilipad na korteng pabilog na tila ba ito ay gawa sa metal at lumiliwanag sa kalangitan. Hindi lamang sina Tony at ng kanyang kapitbahay ang nakakita nito dahil sa kalapit na barangay ay nakakita rin sila ng parehong nakunan ni Tony. Ngunit makalipas lamang ang 4 na taon ay muli na namang nagpakita ang mga unidentified flying object na ito. At sa pagkakataong ito ay hindi lamang isa, 2 o 3 lumiliwanag na bagay sa kalangitan ang nakita niya dahil ito ay naging 10 na. Labis itong nagdulot ng pangamba at takot doon. Ang United Nations ay inatasang mag-imbestiga sa penomenang ito na pinamumunuan naman ni Dr. Tinju. Ngunit sa kanilang pag-imbestiga ay wala naman silang nakitang mga matitibay na ebidensya na ito nga ay isang sasakyan ng mga alien. Number 9. Ang misteryosong pagteleport ni Gil Perez noong ika-24 ng Oktubre 1593. Isa siyang sundalong Espanyol na may mababang ranggo na nagngangalang Gil Perez at isa siyang gwardiya sibil noong mga panahong iyon. Dahil sa pagod at medyo inaantok na ang taong ito dahil sa pagbabantay sa Intramuros. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakatulog ito sa sobrang pagod sa kakabantay. Ngunit sa mga hindi inaasahan sa kanyang pagmulat ay labis ang pagtataka nito dahil siya ay pinapaligiran ng mga naglalakihang gusali sa paligid nito. At sa pagkakataong ito ay napagtanto niya na siya pala ay napadpad mula Maynila hanggang Mexico na halos 9 na milya ang layo nito kung saan siya orihinal na itinalaga. Dahil sa labis na pagtataka nito na wala namang isang sasakyan ang makapagdadala sa kanya ng ganoon kalayo at kabilis. Walang ibang naisip si Gil Perez sa mga panahong iyon kundi ang ipagpatuloy na lamang ang kanyang pagbabantay ngunit sa hindi nakaparehong pwesto. Gayunpaman ay maraming tao ang nakapansin sa kanya na ito ay balisa at ibang iba ang suot nito na uniforme habang siya ay nagbabantay. Inisip ng marami na siya ay tumakas o isang rebelde noong mga panahong iyon. Dahil dito ay dali-dali siyang ikinulong at pagkatapos ng ilang araw na pag-imbestiga ng mga pare na tumangging maniwala sa kanyang mga kakaibang kwento, sa halip na siya ay paniwalaan, inisip nila na siya ay isang demonyo na ipinadala ni Satanas. Ngunit makalipas lamang ang 2 buwan, may isang barko na nagmula sa Pilipinas ang dumating at halos 2 buwan lamang ang makalipas matapos ang pag-teleport ni Gil Perez. Ngunit may isang sundalo na mula sa Pilipinas ang nakapansin kay Gil Perez na siya raw ay isang sundalo sa Intramuros na kung saan kilala niya raw ito si Gil Perez at nakita niya pa raw ito noong Oktubre 23, 1593. Kapito, Miracle of the Roses. Noong September 1948, isang batang Carmelite na kapatid na babae, si Sister Teresita Castillo, na 21 taong gulang pa lamang noon, na yumanig sa pundasyon ng simbahang Katoliko sa buong bansa na kung saan idinitali niya ang iba't ibang mga aparisyon ng kanyang mga nasaksihan. Ang mga aparisyong ito ay naganap ng maayos sa loob ng Carmelite Monastery
na kung saan may nagpakitang isang magandang babae sa ulap na kilala bilang Lady Mediatrix of the Grace na unang lumitaw habang ang batang madre ay nagdarasal sa isang hardin sa kumbento. Kumpleto sa mga butil ng rosaryo at nakasuot ng puting tela, lumitaw ang mga aparisyon ng halos 15 beses na nag-iwan ng iba't ibang mga talulot ng bulaklak na nagbighani ng mga larawan ni Jesus, Maria at iba pang mga pangyayari sa Biblia. Number 6. Magsaysay Plane Crash. Lalong lumalim ang misteryo ng Mount Pinatubo sa pangalan ng eroplanong sinakyan ng pinakamamahal nating Pangulo na si Ramon Magsaysay. May foul play ang mga otoridad, ngunit papaanong si Pangulong Magsaysay ay bumagsak sa kanyang kamatayan sa gilid ng Mount Manunggal matapos ang pagbisita nito sa Cebu. Technical error ba o ito ay pakete ng mga mangga na dinala niya sa eroplano? Ngunit wala namang nakakaalam sa tunay na dahilan ng pagbagsak ng eroplanong sinakyan nito, at ang tanging nakaligtas sa trahedyang ito ay si Nestor Mata, isang mamahayag. Number 5. Ang misteryo ng Amomongo. Si Amomongo, ang lokal na katumbas ng Bigfoot ng Amerika, ay sinisi ang pag-atake sa isang Elias Galvez at Salvador Aguilar sa La Castellana, Negros Occidental noong 2008 na mababatid sa kanilang mga medical records na maraming mga gasgas sa mukha, likod at tiyan na ginawa umano ng isang nilalang na mabalahibo at may mga mahahabang kuko. Ngunit wala namang isang gorilya na halos kasing tangkad ng isang tao at wala ring nakapagsasabi kung ito nga ba ay totoo, ang mga misteryosong Amomongo na ito. Number 4. Ang pag-assassinate kay Antonio Luna. Noong Hunyo 5, 1899, ang matapang ngunit maliit na si General Antonio Luna ay tinadtad at binaril hanggang ito ay mamatay ng mga sundalong taga Cavite na kinilalang pangkat ni Aguinaldo. Idinetalye ito ni UP Professor Vivencio Jose sa kanyang aklat na The Rise and Fall of Antonio Luna. Ngunit walang ni isang naparusahan para sa hindi pa napapanahong kamatayan ni General Luna. Kasama na ang kanyang tapat na lahat ng daliri ay nagturo kay Aguinaldo bilang isa sa mga pangunahing sospek na nagwelga si Kapitan Pedro Gianolino, isang kilalang kaalyado ni Aguinaldo. Number 3. The Chop Chop Lady. Ngayon, para sa isang bagay na mas nakakatakot mula sa simpleng pagsisimula bilang isang waitress, umakyat si Lucila lalo sa kasaganahan ng pananalapi na nagmamay-ari ng mga mararangyang restaurant sa Rizal Avenue at isang beauty parlor sa Santa Cruz. Ang lahat ay nauwi sa isang bangungot matapos ng mga bahagi ng kanyang katawan na ay natagpuan sa buong Metro Manila noong Mayo 28, 1967 na naging unang kaso ng chop-chop na ginang. Ang kanyang binti ay tinadtad ito sa 4 na natagpuan sa basurahan at nakabalot sa isang pahayagan. Ang walang ulo niyang katawan ay natagpuan sa isang bakanteng lote sa EDSA. Ngunit ang masaklap dahil ang babaeng ito ay isang buwang buntis. Sa mga panahong iyon, 4 na lalaki ang nakapag-link kay Lucila na naging instant suspect. Gayunpaman, ang kaso ay hindi pa rin nalulutas hanggang sa ngayon. Number 2. Ang mga buto ni Bonifacio. Ang mga buto ng ating bayani ay nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Ngunit ang mga labi ni Bonifacio ay hindi pa rin matagpuan. Matagal nang pinag-aaralan bilang isang pambansang bayani ng marami. Si Bonifacio ay tumawid sa mga landas ng politika na mas praktikal na si Aguinaldo. Isang pagpupulong na umano'y humantong sa kamatayan ng unang pangulo noong 1918 sa Marigondon, Cavite. Isang set ng mga buto ang pinaniniwalaang kay Bonifacio ang nahukay doon.
na kalaunan ay sinuri ni Dr. Sixto de Los Angeles ng Universidad ng Pilipinas. Ngunit ang mga buto ay kinalala din ni Esperidiona Bonifacio na kababatang kapatid ni Andres. At ang panghuli sa ating listahan sa mga hindi pa nariresolbang kaso sa Pilipinas ay walang iba kundi ang Yamashita Treasure. Sinasabi ng mga Hapon na may dalang pagnanakaw na hindi matutumbasan noon. Ang kabuuan ng lahat ng kanilang pananakop sa buong Timog Asya ang malaalamat na pinunong Hapones na si General Tomoyuki Yamashita ay tinawag na The Beast of Bataan dahil sa kanyang kalupitan ay itinago umano ang kayamanan sa loob ng kapuluan ng Pilipinas sa pag-aasang mailipat ito sa barkong pandigma ng mga Hapon kung sakaling mabawi ng Amerika ang isla ng Pilipinas. Ngunit ayon sa tadhana, nahuli ang general at matapos maibitay ang tribunal ng digmaan noong ika-23 ng Pebrero 1946 sa Laguna at kasama niyang inilibing ang lahat ng kanyang lihim ng kayamanan. Gayunpaman mas lalong lumalim ang misteryo ng ang isang Pilipinong mangangaso na nagngangalang si Roger Rojas ay nakatagpo umano ng bahagi ng kayamanan ng Yamashita Treasure sa Baguio. At hanggang dito na lamang mga kaibigan.